Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 9 hanggang 15. So mga Taurus, alamin po natin kung ano naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Taurus ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the World card, beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. In the area of what you need, meron po kayong the Two of Cups, lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Three of Swords, beautiful. In your near future, meron po kayong the Empress card, yes, yes, yes. In your challenge, meron po kayong the Justice card. Sa inyo pong fortune, meron kang the Four of Cups. Lovely, lovely, lovely. In your divine messages, meron po kayong the King of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Taurus, salamat po muna sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng ads. Ganoon rin po sa mga nagla-like and nagko-comment. Malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Kaya keep on liking, keep on commenting. Malaking suporta po yan. Thank you, thank you, thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Knight of Swords. Kitang-kita ko dito this week, Taurus, you are very, very active, very fast-moving. Merong mga mabibilis na bagay na aandar sa buhay mo. At parang na-realize mo na ayoko nang magsayang ng oras. Ayoko nang magsayang ng pagkakataon. Isusugod ko na to, ilalaban ko na to. I will push myself forward. Kita ko rito na sawa ka na sa stuck energy, sawa ka na dun sa mga pagkaburo mo sa isang bagay, and now ready ka to give your all with full energy, with full power sa isang bagay. Ramdam ko rin yung sigasig mo at gigil mo na makuha yung gusto mong makuha. At huwag ka mag-alala, malaking tulong ito para ma-accomplish mo yung mga dapat mo ma-accomplish this time. Congratulations po. Okay? So, in your core energy, in your background energy, partneran natin siya ng card of the week. Meron kang collaboration. Sabi dito, collaboration achieves greater goals. Makipagtulungan ka daw sa mga karapat-dapat na tao para kung ano man tong effort mo na gusto mong ilaban, gusto mong idiretso, ay magkaroon ng magandang outcome. Okay? Para hindi rin daw masayang ang ginagawa mo, kailangan mo talagang mahanap yung right people, the chosen individuals na talagang suwak sa kinakailangan mo ngayon para matulungan ka. Okay? Especially in your core energy, meron kang the World card. Ramdam ko dito na gusto mo nang isara yung isang bagay na sobrang hirap. Kaya minamadali mo na. Sabi mo, sige na, ilaban na natin yan. Gawin na natin to para matapos na, para makalarga na, para makaabante na. Gusto mo nang i-end yung mahirap na parte. Kaya kung kinakailangan makipagtulungan ka na para makomplete na yan, maisara mo na, at makapasok ka na sa next level mo. Okay? Ito yung panahon na hindi ka susuko, hindi ka bibitaw, hindi ka hihinto. Okay? Time for you to really charge forward hanggang sa makumpleto mo yan at matapos mo. Your spirit guides are telling you to get out of your shell. Panahon na para kumawala ka sa comfort zone mo or sa play safe area mo dahil ramdam mo naman wala ka nang mahihita dyan, wala ka nang growth dyan. If you really want your life to change for the better, dapat handa ka rin kumawala sa comfort zone mo. Many of you are nagbabalak na mag-travel or lumipat sa ibang lugar or lumipat sa ibang galawan o sa ibang environment. And this time around, may mabilis akong nakitang balitang darating na magbibigay sa iyo ng lakas sa loob na itawid na yan. Parang ganon. So congrats, congrats, congrats. Clarify natin. The World cards being clarified by the Page of Swords. Yes, talagang meron darating sa'yo na magandang balita or impormasyon. Ang tabiyanan mo sa text, sa email,
sa GC ninyo, sa chat, itong impormasyon na to ang talagang magpapagalaw sa'yo para tapusin, kompletuhin, or makalarga na. Naramdaman ko, go signal. Parang hinihintay mo talaga tong bagay na ito at ayaw mo magsayang ng oras. Kapag dumating, grab agad and you are now ready na tumulay sa pagbabago. No? Congrats po. So, this good news ang talagang magpapahiwalay sa'yo sa hirap na nakaraan, sa mga sinapit mo sa nakaraan. Nakikita ko, this is your new era, Taurus. New era to para sa'yo. Kaya grab it, take it, huwag sayangin yung chance, and ipakita mo na kayang-kaya mo yan. Okay? So, Taurus, tanungin kita ngayon, ano ba tong hinihintay mo na good news? Ano ba tong hinihintay mo na magandang balita na go signal para makalarga ka na at makompleto mo na yung isang bagay at makapasok ka na sa new era mo? Comment down below, i-manifest na natin yan para dumating sa life mo today. Okay? Comment na po and it will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. Sabi dito, Taurus, makinig ka, focus tayo sa outcome. Focus tayo sa ating goal. Hindi pwedeng nalilingat ka sa iba't ibang bagay. Baka mamaya, kailangan asikasuhin tong dokumento na to, nagparty ka pa on the side, kaya lalong tumagal. O kaya, kailangan mapasa na bukas tong dokumentong to, dapat mo siyang i-type for the night. Ang ginawa mo, nanood ka na maraming Korean novela, kaya hindi mo natapos. So, anong lesson dito? Focus tayo sa outcome na gusto nating makuha. Eyes on the prize, eyes on the target. Huwag mo nang isipin pa yung distraction sa paligid. Kailangan yung mata natin nakatutok lang doon at lahat ng effort natin every single day, kailangan yung epekto niyan ay para sa ikabubunga ng bagay na ito. Okay? So, do not be distracted. Huwag ka masyadong matempt na tumingin sa iba't ibang bagay. Focus lang tayo. Para yung success, abot kamay. This is a victory card. Sabi dito, kayang-kaya mo naman maaabot mo naman Kaya huwag ka nang papalin lang pa sa paligid. Ganon din pagdating sa pressure sa paligid, no? Maraming mga mata sa paligid mo nakatingin sa'yo at talagang hinihintay ka mag-fail or hinihintay kang magkamali. Kaya panahon talaga to really focus and charge forward. Especially here, you have the Hanged Man in reverse. Sinasabi dito na huwag padalos-dalos ng kilos. Kailangan daw munang maintindihan mo lahat ng bagay bago tayo gumalaw. Palawakin mo muna ang isip mo. Lalo ka daw madedelay or tatagal kung pabara-bara. At kung parang hindi cohesive or hindi nakalinya yung ginagawa mo para magdire-diretso ka. Okay? Sabi dito, lalong bubuhol ang journey kung hindi malinaw sa isip yung proseso at yung dapat i-prioritize. Kaya panahon to really pause, pag-isipan mo na yung strategy, alisin yung panggulo para makadiretso ka na. Okay? Importante yan for you. In the area of what you need, meron kang the Two of Cups. Sabi dito, ang kailangan mo makipag-usap ka. Kung ito man ay karelasyon, sa kaibigan, kung ang concern mo ngayon ay trabaho or kontrata or interview, kailangan you present yourself your best way possible. I-present mo yung sarili mo sa pinakamagandang paraan. Yung documents, yung damit mo, yung sarili mo, yung sasabihin mo, yung sagot mo, kailangan you are prepared enough para makuha mo talaga tong bagay na ito. No? Hindi pwedeng minamadali, kailangan talaga dito matalino ka. Kaya importante nga sabi ko sa inyo, mag-focus ka sa mga detalye na maaring nakakaligtaan mo along the way dahil minamadali. Okay? So ngayon, pause muna tayo, paghandaan, buting tingin, para tong pinaghahandaan mo rin na pag-uusap or exchange with someone ay magkaroon ng magandang bunga. Kung ikaw man may binibentang property o may binibili ka from a certain agent o may client ka, in reverse, ganyan. Sabi dito, kailangan talaga nakikipag-communicate ka ng maayos para maplansya. Okay? Para sa huli, hindi ka rin magsisi na parang, ay, akala ko ganito, akala ko ganyan. Sabi dito, linawin ang bawat sinasabi, linawin ang bawat impormasyon para alam mo yung pinapasok mo at pabor sa'yo yung outcome. Okay? Two of Cups, clarify natin. Two of Cups being clarified by, you have
the Page of Wands. Yes, talaga makakamit mo itong opportunity na ito. Maaring new job, new interview, new training, or new love life, pwede din, no? Sinasabihan ka dito na kilalanin mo muna, pag-usapan nyo muna, i-make sure mo na lahat ay planchado para pag pinasok mo, ready ka. Alam mo lahat ng dapat mong gawin. Okay? So, the key here, ang pinaka keyword, kumbaga, sa bagay na ito sa buhay mo, clear communication. Malinaw na ugnayan para alam mo kung ano bang halaga nito at kung anong silbi ng papasok sa buhay mo in your long-term gains. Kasi kung mali pala yung pangunawa mo, mali pala yung inaasahan mo, baka masayang. Kaya kailangan alam na alam mo lahat-lahat. Para pag niyakap mo to totally, alam mo yung galawan mo dyan. Okay? Very good for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Swords. Sabi dito, ready ka nang kumawala sa mga painful things na sinapit mo in the past. Kung ikaw ay nanggaling sa isang painful relationship, handang-handa ka ng isara yan. Kung nanggaling ka sa isang painful na trabaho or career path or life moment in general. Ngayon sabi mo, okay na ako, isara ko na yan, naghilom na ako, ready na ako for the next era, ready na ako for the next level. Okay? At ngayon, inaaral mo yung buhay mo, inaaral mo kung saan ka ba talaga pwedeng mag-succeed, saan ka pwedeng magkaroon ng bagong buhay or bagong level up. Ngayon, parang sigurista ka na eh. Inaaral mo muna lahat-lahat bago ka gumalaw. Kasi ayaw mo nang maulit yung nangyari before. No? So talagang nadala ka dito, napaso ka, talaga namang natuto ka big time from what happened here. And now, lahat ng bagay binubuting-ting mo, yes, masipag ka, yes, parang sabi mo, ayoko nang sayangin yung chance, ayoko nang maburo ulit ako dito, tulad ng dati, and hinahabol mo yung nasayang na oras, kaya parang you want to make things happen agad-agad, gigil na gigil ka, pero at the same time, kitang-kita ko dito yung very cautious, very maingat, binabasa, binubuting-ting, mini-make sure, nire-research, para kung ano man tong bagong papasukin mo, alam mo yung gagawin mo. Okay? Good for you. Clarify natin. The Three of Swords being clarified by, you have, alam mo, narinig ko rin dito, balikan ko lang sa what you need to focus on. Hanapin mo daw yung mga tamang taong tutulong sa'yo para maging successful. Itong gagawin mo na ito para hindi magkanda buhol-buhol yung ginagawa mo. Nahihirapan ka daw because you're focusing too much on yourself alone. Kaya kung meron kang kakolab or taong makatulong sa'yo, mas bibilis daw yung proseso para magtagumpay. Kaya importante talaga makipag-usap ka, makipagtulungan, makipag-communicate para kung ano man tong pinapasok mo, dire-diretso at walang delay. Okay? Important yan for you. So Taurus, ano pong birthday nyo today? Comment down below. Ikaw ba April Taurus or May Taurus? Comment lang po sa baba. Three of Swords being clarified by the Star card. Okay. Ngayon, unti-unti ka talaga naghihilom. Naramdam ko dito yung pagbuti ng buhay mo. Kung nanggaling ka sa sakit, Taurus, ito nakaraang linggo, nakaraang buwan, unti-unti nang gaganda yung kalusugan mo. For some of you, dumanas talaga ng painful experiences sa life. Makakaasa ka daw na meron na ulit pag-asa. Meron na ulit parang shimmer of hope, shimmer of new life, new beginning, no? Paangat ka na at hindi ka na babalik doon sa pinanggalingan na yon. So, ito ay talagang pagbangon mo from something painful at nakikita mo ulit yung parang promise of the future, promise of a new life, at meron ka ulit energy na sumugod, lumaban, at ginaganahan ka na ulit ngayon. So ngayon, i-close mo na yung dark chapter na yan, maghanap tayo ng paraan, may good news nga na darating, at ito yung chance mo para makapasok sa new chapter, new era ng buhay mo. Congrats po. Okay? In your near future, meron kang the Empress card. Yes, this is really an abundant life for you. Okay? I-claim mo na to para sa iyo to. Talagang kayang-kaya mong abutin yung abundant life. I don't know, meron po iba sa inyo super successful na sa yung negosyo in the near future. Meron sa inyo yung trabaho mo, yung career mo. Talaga namang you're flying high on that career.
maraming nagtitiwala sa'yo, mataas ang sweldo, permanente yung work, hindi mo kailangan maghirap. Kita ko dito, very relax ka na at lahat ng pinapangalagaan mo tumutubo naturally in your favor. So, napakaganda ng near future mo. Kaya sabi dito, kung ano man yung pumipigil sa'yo in the past, naku, i-forget mo na yan, isara mo na yan para maging malinaw na sa'yo yung daan patungo sa yung abundance. Okay? It's also all about you. Parang unahin mo naman daw ang sarili mo this time. Okay? Payamanin mo ang sarili mo kung ano yung mga gusto mong i-create, kung ano yung mga gusto mong i-build, na talaga namang happiness ang dulot para sa'yo, unahin mo daw yan. Kasi kapag okay ka at ramdam mo na kung ano yung nasa paligid mo yung mahal na mahal mo, ito ay gustong-gusto mo talaga, okay ka inside eh. So, if okay ka inside, okay lahat ng hahawakan mo. So, nurture yourself, love yourself, para lahat ay mag-reflect sa mga inaalagaan mo sa buhay. Okay? Congrats po. Clarify natin. The Empress card, ayun, lumipad. The Chariot card, yes. Abante, abante, abante. This is really a successful move forward. Kung ano naman daw itong kinecreate mo, binibuild mo, pinapalago mo, ay talaga namang dire-diretso ang takbo nito sa iyong success. The momentum is gaining this time. Nobody can stop you para sa tagumpay na ito. So congrats po. Kung ito man ay negosyo, career path, or career move, baka meron sa inyo balak mag-abroad or lumipat ng ibang industry o lumipat ng ibang career, talaga namang nandoon ang tagumpay. Nandoon ang sagana or pagkakaroon ng lush or abundant life. So, continue charging forward. Huwag ka nang babalik sa past. Talagang abante, abante, abante para makuha mo talaga yung success mo. Okay? Walang success sa past. Kung babalik ka sa pinanggalingan mong past, wala doon ang magandang buhay or magandang kapalaran. Nakita ko dito, kapag kinlose mo yan at talagang umabante ka, wala nang balikan, wala nang lingunan, nandoon talaga yung tagumpay para sa'yo. Okay? Congrats po. I-claim mo na yan, para sa'yo yan. In your challenge, meron kang Shadow Blossom and have courage. Yes, maging matapang ka, no? Huwag ka nang matakot, huwag ka nang magtago, magpakita ka, no? If you need to be there, go there. Kung kailangan mo mag-audition o mag-apply dyan, umattend ka. And be brave to face yung challenge para sa'yo. Yung tapang na yan ay magdudulot sa'yo ng growth and success. At wag mo laging isipin na mahina ka, no? Kayang-kaya mong patubuin ang life mo at magbulaklak ka sa kabila ng hirap at pagod. Kayang-kaya mo magningning at maging matagumpay. Kaya laban, sugod, wag bibitaw, kayanin mo to. Okay? In your challenge, meron kang the Justice card. Sabi dito, do not jump into conclusions. Okay? Kapag meron narinig na balita, kapag meron narinig na impormasyon, kalkalin mo muna, i-research mo muna kung totoo ba or hindi. Like I've said, may darating sa yung good news or magandang impormasyon, magandang balita na nagpapasara ng past life mo or past endeavor mo para makalarga ka na. Pero pinapayuhan ka dito na siguraduhin mo daw muna na legit. Siguraduhin mo muna na totoo, hindi fake news, at kung ano man yung hinahakbangan mo ay meron kang mapanghahawakan na bagay para alam mong panalo ka dito sa dulo. Okay? Pinapayuhan ka na magkaroon ka ng time and energy and tapang na siguraduhin tama ang lahat. Okay? And kailangan may pruweba ka eh. Kailangan may katibayan ka muna bago ka humakbang dito. Example, ikaw ay balak mag-abroad, pumunta ng Japan, pero kung wala ka pa namang kumpirmasyon at legal na mapanghahawakan, huwag ka munang sumugal doon. Parang ganun eh. So, i-make sure mo daw muna na lahat ng bagay ay planchado, lahat ng bagay ay legit bago ka kumilos. Ganon din pagdating sa pagpapagawa ng bahay, halimbawa. Huwag ka munang umuo dun sa construction worker na ito daw ang dapat bilhin o sa foreman mo, ito daw dapat ang materyales. Kalkalin mo muna kung tama yung presyo bago ka sumagot ng oo or bago ka mag-abot ng pera. Parang ganon. So, apply din to sa love life. Bago ka tumanggap ng manliligaw, i-make sure mo muna talagang matino siyang tao, mabait siya, ano yung background niya, parang ganyan. So, kung armasado ka ng good information, alam mo gagawin mo. Okay? The Justice card is being clarified by you have
The judgment card. Yes, this information ang magpapalinaw sa isip mo. Parang, ganito pala. Ay, mali pala yun. Ay, mali pala yung sinabi niya. Ay, kulang pa pala yung dokumento niya. Akala ko ganito lang. Meron pa palang pang-apat. So, kapag kinalkal mo kasi, doon liliwanag sa'yo yung tamang proseso at tamang aksyon. Kaya, wag mong hakbangan or wag mong palagpasin yung good information na dapat kinakalkal mabuti. Para yung reality, nandoon ka. Para hindi ka nabubuhay sa ilusyon at saka sa maling paniwala or maling akala. Kailangan lahat may basehan, may pruweba para magising na magising ka na at gets mo na yung totality niya para alam mo yung gagawin mo. Okay? You need to realize the truth and nothing but the truth para makakilos ka ng maayos. Okay? Good for you. Kapag medyo may kutob ka sa isang tao o sa isang bagay na parang hindi ako sure dyan, parang hindi ako sure dito, huwag ka munang mag-oo. I-research mo muna, alamin mo muna ang truth bago ka sumagot. Yung mga kutob-kutob na yan, warning yan sa'yo eh. Kaya lagi mong pakinggan, okay? Sa fortune mo, meron kang wandering path, enjoy the journey. Yes, sabi dito, i-enjoy mo lang, especially nakalagpas ka na sa mahirap na parte at talagang dire-diretso ka na dito with the help of right people, with the help of this talagang trusted people sa buhay mo. Wala nang delay, tutubo na siya, sasagana na in the future, kaya i-enjoy mo lang kasi talagang patungo ka na sa stability ng life mo. Okay? You also have desert passage. Trust there is a divine plan. Manalig ka lang daw sa Diyos kung ikaw ang ngayon ay may delay, takot na takot ka or nahihirapan ka o hindi mo alam kung tama na bang umalis sa isang comfort zone sa past. Manalig ka lang na may plano sa iyo ang Diyos. Kung ano yung mga bagay na hindi mo nakuha or na nasayang or nawala, hayaan mo na. Meron talagang para sa iyo, nakaloob ni God at manalig ka doon. Okay? In your fortune, napakaswerte mo this week, Taurus, you have the Four of Pentacles. Stability is coming into your life. Okay? Kitang-kita ko dito, stable ang pera. Kung meron kang mga balak pagkagastusan, yung mga bills, okay naman, nakabayad ka sa oras, yung utang, feeling ko, bayad na ito, ramdam ko na stable na ulit ang kapirahan mo. Okay? For some of you, this week, may certain person, may certain Taurus dyan, ramdam ko na yung kontrata approved na, um, hindi ka na ganun ka problemado kung tatanggalin ba ako or hindi. Nakita ko dito stable na ulit yung trabaho mo, wala ka ng kaba, wala ka ng duda. For some, hindi na contractual, regular na, no? Congrats po. At ramdam ko dito yung stable na lahat ng pinapahalagahan mo. You are contented, relaxed, at nakita ko dito na alam mo na yung priorities mo in life at doon ka na magbubuhos ng maraming atensyon. Congrats po. Clarify natin. The Four of Pentacles is being clarified by you have the Five of Wands. Yes, kung dati puro sigalot, away, conflict, kaguluhan, merong hindi kasiguraduhan, may mga bagabag ka. Ngayon, malulusaw na lahat ng problemang yon at talagang stable na ang lahat para sa'yo. Ngayon, ready ka ng bitawan kung ano man yung mga hindi para sa'yo at alam mo na kung ano yung mga dapat pahalagahan. Yun yung mga ilalaban mo eh. Ngayon, you know now what to fight for at kung ano yung worthy na ipaglaban. Yung ibang bagay, parang dead ma ka na eh. And now, tagang streamlined na yung priorities. Halimbawa, papahalagahan mo na lang yung trabaho kaysa love life o kaya papahalagahan mo na lang yung negosyo nyo kaysa yung away ng kapatid mo, no? Umiiwas ka na sa gulo eh, umiiwas ka na sa away kasi alam mong hindi worth it. At alam mong sumisira siya sa iyong diskarte sa buhay. Kaya ngayon, mas matalino ka na, mas wise, mas matured, na hindi pumatol sa mga hindi kapatol-patol. And you are now putting a lot of your effort sa mga valuable sa buhay mo. Congrats po. Nakita ko rin dito, panalo ka. Meron kang nilabanan na something, whether contest, baka ito ay kaching-kaching, ano. Congrats, panalo ka sa laban na yan. Ikaw yung chosen one. At stable na ang kapirahan moving forward. Congrats po. Okay? I-claim mo to, para sa'yo to. Kung gusto mo manalo, para stable ang pera, claim this, it will be yours. In your divine messages, meron kang you are good enough. Okay ka. Magaling ka, marunong ka, mahusay ka, maganda ka, active ka, you are better than others. Kaya believe in yourself. You are good enough. Okay?
You also have a time for healing. Panahon na daw to para maghilom ka talaga. Maghilom sa nangyari in the past at talagang wag nang sayangin yung oras mo sa mga pangit na yon. No, charge forward for your success, for your stability. Okay? In your divine messages, meron kang the King of Swords. Sabi dito, panahon to, Taurus, para maging mas palaban, maging action-oriented. Pag alam mong kailangan gawin to, gawin na. Pag alam mong kailangan isolve yun, isolve mo na. Maging matapang ka to really be active at kontrolin mo yung bagay sa buhay mo. Hindi pwedeng hahayaan mo lang na ganto, ganyan, ganto, ganyan dahil takot ka. You really need to sit down, find the right solution, palinawin sa isip mo kung ano yung dapat gawin, and make a move. Okay? Panahon to for you to be really palaban and show them na kaya mong panghawakan yung problema, kaya mong lusutan yung issue, at kaya mong manalo sa mga laban na yan. Okay? King of Swords being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, kung talagang gusto mong magkaroon ng magandang blessing o grasya sa buhay mo, kailangan palaban ka talaga. Hindi pwedeng papatalo ka sa iba or kikimkimin mo lang or papadala ka lang sa pressure. Now is the right time for you to be strong enough sa puso, sa isip, para mailaban mo at makuha mo yung panalong ito. Okay? Congrats po, kayang-kaya mo yan. In your outcome, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have angel, spiritual guidance, and protection from harm. Wow! Magpasalamat ka po ngayon sa angel guide mo. Pinoprotektahan ka niya against harm. You are truly, truly blessed. Claim this. You also have handshake. A meeting with a stranger could be important. Yes, ito yun. Baka meron kang bagong kanegosasyon, kausap, business partner, or interview sa HR, no? This conversation will lead you to really a good blessing or opportunity. Congrats po. Another message, meron kang Rose, romance is in the air. Sabi ko nga kanina, kung baka meron kang bagong love life, no? Kung balak mo tong papasukin sa life mo, this is your confirmation at talagang may bagong titibok sa pag-ibig sa'yo. Okay? You also have Owl, good advice from a wise person. Makinig ka daw sa payo ng isang wais na tao para alam mo yung mga dapat mong gawin. Okay? Ang outcome ni Taurus for March 9 to 15, the Ace of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. New life, new beginning, out with the old, in with the new. Talaga namang kinlose mo na yung past heartache, past chapter, sinara mo na yan, kinompleto mo na, at ready ka nang tumulay sa mga good news na ito para sa bagong buhay, bagong pag-asa. Sa mga view nakita ko, lilipat ka ng ibang bahay, o ibang bansa, o ibang trabaho, ready ka na sa mga bagong bagay. Kaya, panahon to be confident, to believe in yourself, para makuha mo talaga yung stability at makalayo ka na sa drama at conflict ng iba at manalo ka na this time sa buhay. Okay? So, kung meron kang idea o parang meron kang spark of a new plan, kapitan mo yan, maaaring yan pala yung chance mo for a new beginning. Kaya, believe in yourself. Okay? Nakita ko rin dyan, promotion, parang ikaw, sa'yo binigay, sa'yo inabot, o kaya a new life, no? Maaring bagong lugar, ganyan. Congrats po. Ace of Wands, the Page of Cups. Surprise! Merong surprise ang darating, hindi mo akalaing nandyan na, at baka magulat ka pa, baka atrasan mo pa. Pero sabi dito, kung ano man tong surprising event na mangyayari para sa'yo, take it, grab it, magkaroon ka ng tiwala sa sarili na kaya mo siyang panghawakan. Chance mo na to para sa new era, new life. So, wag mong sayangin yung pagkakataon. Charge forward, it will be yours. Okay? So Taurus, yan po ang surprising na mangyayari sa'yo this March 9 to 15. Comment po kayo sa baba kung nakaresonate ka, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.